Magandang araw mga kaibigan. Usaping OFW zero remittance pa rin ang topic natin ngayon. Okay. Pag-usapan natin si Jose Claire Castro, yung tapang ba niya? Ito ang post ni General Orlando De Leon. Sabi niya, umapila, buwahahaha, lumambot na ng husto ang bunganga ni Madam Castro ba? Dati, may babala ang palasyo. Yan, kagabi, yun yung mga caption ng mga post ng mga mainstream media. May babala. Grabe. Sinundan ng umalma ang palasyo. Babala, umalma, palaban eh. Tapos noon, nananawagan ang palasyo. Di ba? Bumababa na yung tono. Ngayon naman, umapila ang palasyo. Ano ba talaga, Attorney Claire? Nasaan na yung tapang ng palasyo? Pwede namang lumuhod ang palasyo o kaya bumaba sa, hindi ko na lang bagitin, mayroon siyang, ang galing mula sa babala, sinundan ng umalma, tapos nananawagan, ngayon umapila na. Okay, so mga kababayan nating OFWs, lumalabas na yung kahalagaan ninyo, yung kapangyarihan ninyo. Nataranta ang palasyo sa inyong plano. Ito naman si Secretary Juan Ponce Enrile sa kanyang post. Baka daw may nagsulsul sa inyo na mag-isip daw kayo ng mga ilang beses bago nyo sundin yung advice. Kung sino man ang nanulsul sa inyo, mag-isip-isip daw kayo. Baka mamaya, sa kanya, baka ang Kongreso rumesback sa inyo. Tanggalin ang inyong mga tax privileges. Ito na yung, yung last na post ng mainstream media. Umapila ang Malacanang sa ilang grupo ng overseas Filipino workers sa Europa na maging mahinahon sa harap ng banta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Zero Remittance Week. By the way, ang nagsimula nito, sa nabasa ko lang kahapon yung maisog sa Croatia. That's part of Europe. By the way, speaking of Croatia, konting kwento lang Maalala ko noong 2005 to 2006, nag-schooling ako sa Washington DC sa National Defense University. Kumuha ako ng kurso na Counter-Terrorism Fellows Program. May classmate ako na taga-Croatia, Lieutenant Colonel Ivan, kalimutan ko na yung apelyido niya. Naging best friend ko siya. Napakaganda ang Croatia. It's a tourist spot. Tapos, ang aking pamangkin, nagtrabaho ng mga ilang taon doon. Nagtrabaho siya sa grapes plantation. So, meron akong special connection sa Croatia. So, lumalabas, maraming Pilipino sa Croatia at parang sila yung nakaisip nitong idea na Zero Remittance Week. Plano pa lang ito. I don't know kung kailan magsisimula. Yung nababasa ko sa comment sa aking vlog kagabi, magsimula daw sila March 28, yung birthday ni PRRD. March 28 hanggang April 4. Yun yung nababasa ko I'd like to make myself clear. Hindi ako nananawagan ng zero remittance. Nagre-react lang ako. Kasi talagang malala ang repercussion sa bansa pag ituloy ng mga OFWs ito. Maapektuhan ang ekonomiya ng bansa. So, yung nabasa kong post is, ito na. Nahanap na ang kiliti. Nahanap na ang Achilles heel. Itong mga OFWs lang pala ang magpapagimbal. Pagtuluyan na nila. At yung mga nababasa kong post, kahit hindi taga-Europe, yung nababasa ko, dito kami sa UAE, United Arab Emirates, hindi rin kami magpapadala. Kami sa Hong Kong, hindi rin kami magpapadala.
kami sa Singapore, hindi rin kami nagpapadala. Yan ang mga nababasa kong comment sa aking vlog kagabi. So, hindi lang Europe na pala ito, kundi malawakan na sabi nga ni Attorney Claire Castro, mag-isip kayo. Kasi maapektuhan din ang inyong pamilya. Oo nga naman. Kaya lang, yung nabasa kong mga comments, mabubuhay din yung pamilya namin. Sakripisyo sila. Ang iba, may ipon kami. Kahit isang buwan na hindi ako magpapadala, mabubuhay pa yung pamilya ko doon. Ganon, ang mga, ano na rin ito, palaban na rin itong mga OFWs na ito eh. Basahin lang natin itong kung ng GMA. Ay, wala pala. Magbasa tayo ng mga comments. Ito, Mzar Mantulino. Ang ganda itong post niya. In 2024, OFW sent home a record-breaking 38.34 billion US dollars. Laki. That's roughly 2.2 trillion pesos injected directly into the Philippine economy through sheer labor and sacrifice. To grasp the scale, the entire 2025 national budget is 6.326 trillion. That means OFWs send home the equivalent of 1/3 of the country's annual budget. That's money. Feeds more or less 25 million Filipinos. Accounts for approximately 9.4% of gross domestic product. Accounts of approximately strengthens the peso and stabilizes inflation. Sustains private consumption which drives nearly 70% of economic activity. Keeps banks and rural economies afloat. In December 2024 alone, personal remittances hit 3.73 billion US dollars, over 210 billion in just 1 month. Pull that out for even 1 week and you'll see, ayan na, dollar reserves fall. Ito ang epekto. Kahit isang linggo lang daw. Dollar reserves fall, peso weakens, import cost rise, financial institution flees, consumer spending slows. OFWs are not just migrant workers. They are the financial lifeline of the Philippines. When they say no remittance for a week, they're not asking to be heard. They are warning the whole system can collapse without them. Saludo tayo sa ating mga OFWs na nagpapakahirap sa ibang bansa para sa kanilang mahal na pamilya, and of course, para ipakita ang pagsuporta nila, pagmamahal sa kanilang minamahal na Tatay Digong. So, salamat. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang post ni Secretary Juan Ponce Enrile tungkol sa plano ng ilang grupo ng OFWs na Zero Remittance Week. Ang unang nag-react nito si Jose Claire Castro na sabi niya, huminahon lang tayo, mag-isip-isip dahil hindi lang gobyerno ang maapektuhan, pati pamilya nyo ay appeal. Nanawagan siya na kung pwede mag-isip-isip daw ang mga OFWs yung consequences, yung magiging epekto pag hindi kayo magpadala. O ito, Secretary Juan Ponce Enrile, meron din siyang babala, reminder, babala ba o ano? Binanggit pa nga niya ang Congress. Baka may gagawin ng Congress na hindi maganda para sa OFWs. Kaya, basahin ko. This is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders. Whoever advised Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. So take note, lahat sila maamin na may matinding epekto sa bansa pag tutuhanin ng mga OFWs natin na hindi sila magpapadala.
adverse effect. Kaya nga si Jose Claire Castro, nag-appeal na siya. Yung dating matapang na bardagulan, uminahon lang tayo, mag-isip, pamilya nyo maapektuhan din. Sabi niya. So ito naman, Secretary Enrile is, think many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. Ang pagkakaintindi ko dito, opinion ko lang, parang hindi sariling desisyon ng mga OFWs yung hindi magpapadala. Para bang may nagsulsul sa kanila. Kaya sabi niya, advice. Whoever advise Filipino OFWs. So, meron bang nanulsul sa inyo, mga kapatid nating OFWs? Sumagot kayo kuno, mag-comment kung may nagsulsul. Kasi yan ang hinala ni Secretary Enrile. Sinulsulan kayo para hindi magpadala. Okay, ito. As I said before, sabi niya, for every action, there is always a possible counteraction. Yes, of course. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen? Yun, ito na. Bantayan niya. What will happen should Congress, for instance, retaliates and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice. Anyway, ano naman lang sa kanya, para bang senaryo lang. So in a way, mag-isip kayo mga kababayang OFWs. Baka daw, gantihan kayo ng mga kongresista. I-cancel ang tax privileges ninyo. Okay? The OFWs, sabi niya, are income tax-free on their earnings abroad. Baka daw, pag ituloy nyo yan, hindi kayo magpadala, later on, ang mga kongresista, magpataw na ng buwis, mag-income tax na kayo. Okay, mag-isip daw kayo. They do not pay travel taxes. Baka later on, magbayad na kayo ng travel tax. They do not pay airport fees. They are exempt from the documentary stamp taxes on their remittances. And they are also exempt from filing income tax return. Ang dami nyo daw mga privileges. So mag-isip kayo. Mawawala daw. Baka daw mawawala itong mga tax privileges nyo kung ituloy nyo na hindi kayo magpapadala. So, in-explain ko lang para mag-isip-isip naman kayo. In addition, they have passports to be able to work as OFWs. Anong ibig sabihin? Baka i-cancel lang inyong passport? Ganun ba yun? Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned by it. Nako, baka masunog daw kayo kung sundin nyo ang advice. Yan ang tanong ko. Meron bang nag-advise sa inyo nga politiko? Well, example, VP Sara o si PRRD. Sino pa? Mga PDP. Sila ba ang nagsulsul sa inyo na huwag kayong magpadala? Kasi yun ang pagkakaintindi ko, opinion ko dito sa post ni Senator Enrile. Sinulsulan daw kayo. Okay, so magbasa tayo ng mga comments. Teo Moreno, sabi niya, are you saying Congress will retaliate? Yun din ang pagkakaintindi ko eh. Isn't the job of the Congress to protect the welfare of the OFWs? Tama. Na iba na pala. Dapat pala, re-resback ang Kongreso sa mga OFWs? Ay, nako. Nelson Jerez Kawili, huwag nyo na siyang intindihin. Okay. Ango-ango na ni siya. Tulog mo na lang at treat mo lakay. Matulog na lang daw. Okay. Sharon Rose Dacera, you started as suffer already, back to you lang yang ginagawang ganti sa inyong mga Ed Alonan, there will always be a counter-action to that rubbish reaction as civil war. Huwag naman. Mahirap po ang civil war. Election lang. Doon lang tayo babawi sa election. Lau Ronaldo, a responsible and fair government should protect its citizens.
If any congressman dares to retaliate against OFWs by canceling our tax privileges simply because we exercise our right to express concerns, rest assured, we will not forget. Ito, OFW pala ito. We OFWs have the power to vote. We will remember who stands with us and who works against us. Any politician who threatens our rights and our benefits will not receive our support in future election. Colis Jason, it's all right, Manong GP. Let's see how long the Philippine economy remains stable without us, the OFWs. So ito na, OFW power at work. I don't know kung matutuloy ba ito o hindi, but naiintindihan ko ang mga sentiments ng ating OFWs. Sa tingin ko, karapatan nila yan kasi pera nila yan eh. Di ba, pera nyo yan? So, kung ayaw nyo munang magpadala ng 1 week, kasi 1 week man lang. So, salute! Mga modern day heroes, mga OFWs. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagtangkilik sa ating channel.